Breaking news, palaki ng palaki ang puwersa ng Amerika sa Middle East. Ito ay upang pressurein ang Ayatollah regime upang ihinto ng rehimeng Ayatollah ang kanilang pagsasagawa ng nuclear weapon at karagdagang mga ballistic missiles. Araw-araw, kaliwat kanan ang pagpapadala ng Amerika ng kanilang mga fighter jets, mga warships at maging ang mga base militar nito sa Israel at Middle East ay nakaalerto 24 oras. Pero dumating na sa punto na nakuryoso na itong si President Donald Trump kung bakit ang Iran ay tila hindi natatakot sa mga banta ng Amerika. Nakagawa na kaya ng nuclear weapon ang Iran kung bakit ganun na lang ang kanilang pagka-confident at hindi natatakot sa mga banta ng Amerika? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 23, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa pinakabagong update sa tensyon ng United States of America at Iran. Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan na dumating na sa punto na ang presidente ng Amerika na si President Donald Trump ay nakuryos na kung bakit ang Iran hanggang ngayon ay hindi pa humihinto, hindi bumibigay, hindi natatakot kahit nasa kaliwat kanang pambabanta ng Amerika. At upang patotohanan ng ating sinasabi dahil bawal dito ang gawa-gawa lamang. Ibinalita ito ng BBC ayon sa kanilang headline, Trump, curious why Iran has not capitulated. Kapag sinabi nating capitulate or capitulated, maliwanag sa dictionary ang kahulugan nito na sinasabing to surrender or to cease resisting. Ibig sabihin mga kaibigan, pinapalabas ng balita ng BBC na maging si President Donald Trump ay nagtataka na kung bakit hanggang ngayon ay hindi nagpapatinag ang Iran. Well, dapat ba talagang matinag ang Iran sa mga banta ng Amerika? Marami ang mga nagsasabi dapat matitinag na ang Iran dahil sa dami ba naman ng puwersa na ipinadala nito malapit sa Iran. Katulad na lang mga kaibigan ng dalawang aircraft carrier nito at hindi basta-bastang aircraft carrier sapagkat ito ay mga dambuhala, mga malalaking aircraft carrier sa buong mundo. At maliban pa riyan, punong-puno ito mga kaibigan ng mga fighter jets at hindi lang ito basta-bastang fighter jets sapagkat ayon sa ulat, mga advance ito at napakarami. Maliban pa riyan mga kaibigan, may mga warships din ang Amerika sa karagatan ng Indian maging sa Middle East. Kung baga ay tila napapalibutan na ang Iran sa puwersa ng Amerika. Maliban sa mga puwersa ng Amerika na nagmula mismo sa USA, nariyan pa ang mga base militar ng Amerika sa iba't ibang panig ng Middle East, katulad mga kaibigan ng nasa Saudi Arabia. Maging sa Israel, alam natin na talagang napakaraming base militar ng Amerika rito. At eto pa mga kaibigan, nagkausap na ang Iran at Amerika pero walang nangyari. Pangalawang pag-uusap ng Amerika at Iran na isinigawa sa Geneva, wala pa ring nangyari. Nagbigay na ng 10 araw si President Donald Trump na palugit para sa Iran na kung hindi sasagot ang Iran at hindi tatanggapin ang tatlong demand ni President Donald Trump ay makikita ng buong mundo kung anong klaseng pagsalakay ang gagawin ng Amerika sa loob ng Iran. Ayon nga kay President Donald Trump, kung gaano kalakas ang kanilang ginawang pag-atake sa Iran noong nakaraang taon ay mas matindi ngayon dahil napakarami na nga ng puwersa na ngayon ay malapit sa Iran. Pero hanggang ngayon, hindi pa sumusurrender ang Iran. At katunayan,
magkakaroon pa ng pangatlong pag-uusap ang Amerika at Iran. Gagawin pa rin ito sa Geneva. Nako, pangatlong pag-uusap na ito. Ano kaya ang magiging susunod na mangyayari kung sakaling matapos ang pangatlong pag-uusap at hindi pa rin ibigay ng Iran ang tatlong bagay na hinihingi ni US President Donald Trump? Ang tanong, aatakihin kaya ng Amerika ang Iran? Sa loob ng 10 araw, nagbigay si President Donald Trump ng palugit. Now, alam naman natin mga kaibigan na si President Donald Trump ang numero ay baliwala sa kanya. Katulad noong nakaraang taon, nagbigay ito ng 2 linggong palugit sa Iran. Imagine, 2 linggo yung ibinigay ng Amerika sa Iran at kinakailangang wasakin na ng Iran ang kanilang nuclear facilities, pero hindi ito ginawa ng Iran. Sa loob ng 2 linggo na ibinigay ni President Donald Trump, hindi niya ito sinunod. Makalipas lamang ang ilang araw, umatake ang Amerika sa Iran at pagkatapos noon, nagdeklara si President Donald Trump ng ceasefire. Kaya marami tuloy ngayon ang mga nagtatanong, ano raw ba ang pinagkukunang lakas ng Iran? Merong 2 bagay ang tinitingnan dito ng mga eksperto. Una, baka merong ibinigay na pangako ang Russia, ang China at North Korea sa Iran at hindi lang ibinabalita. At ang pangakong ito, posible na kung sakaling umatake ang Amerika sa Iran, baka dito ay papasok ang mga nasabing bansa. Yan ay ayon sa mga eksperto. Pero yan mga kaibigan ay tsuri lamang. Pangalawa, hindi kaya nakagawa na ng nuclear weapon ang Iran? Kung bakit ganun na lang katatag? Kung bakit ganun na lang sila kalakas at hindi man lang natitinag sa mga demand o mga banta ng United States of America at ng Israel? Marami naman ang mga nagsasabi imposible na makabuo ngayon ng nuclear weapon ang Iran sapagat iilang buwan pa lamang ang nakalipas noong atakehin ng Israel at ng Amerika ang maraming nuclear facilities ng bansa at sa ganong kadaling panahon lamang hindi raw basta-bastang magagawang muli ng Iran ang kanilang nuclear facilities. Kinakailangan pa raw ito ng maraming taon at of course, budget. At alam naman natin mga kaibigan na ang Iran ngayon ay nasa ilalim pa ng mga sanctions ng napakaraming bansa. Number 1 dyan mga kaibigan ay ang Amerika. Pero mga kaibigan, kung anuman ang magiging kalalabasan ng pag-uusap ng Amerika at Iran sa kanilang ikatlong pag-uusap na gagawin sa Geneva, yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, ihingi sana ako sa iyo ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang channel na ito at dahil nandito ka na rin lang naman, wala naman sigurong kawalan kung samahan mo na rin ng like ang videong ito. Malaking tulong kasi sa amin yang mga content creators. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.